Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, pag kulang yan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya. May payo ang Bureau of Customs sa pamilya Diskaya. Isuko ang kanilang mga mamahaling sasakyan para iwas problema. Subject ng search warrant ang luxury vehicles, kaya't sinalakay ng BOC ang garahe ng pamilya. Pero hindi lahat ng mga sasakyan na abutan, milyon-milyon ang halaga. Nasaan na? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas sa mga kaibigan nating Bicolano. Marhay na banggi! Simulan na natin ang agenda. Gusaling pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sinalakay ng Bureau of Customs. Pero karamihan sa kanilang luxury cars naglaho. Exclusive mga kickback sa maanumalyang flood control project sa La Union, ginamit umano sa vote buying. Isa pang exclusive, Candaba, Pampanga Mayor nakakubra umano ng halos 2 bilyong pisong kontrata para sa infrastructure projects. Madalas din daw magkasino, depensa ng alkalde. Alamin. Investigasyon ng Kamara sa flood control scandal umarangkada na. Bagong DPWH Secretary Vince Dizon bubuwagin naman ang sariling task force ng ahensya. Gulo sa Indonesia, hindi bababa sa 8 patay sa malawakang kilos protesta. At from the rock to pebble, Dwayne Johnson, bakit nga ba biglang nagpapayat? On the hunt ang Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya na sentro ngayon ng flood control scandal. Babala ng BOC sa mga Diskaya, ipakita na nila ang legal na papeles ng mga sasakyan o mahaharap sila sa malaking problema. Ang kanilang car dealer sabit din. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa 12 luxury cars na mga Diskaya na hindi rehistrado sa Bureau of Customs at pinaghihinala ang smuggled, 3 lang ang nakita sa 3-story parking lot ng St. Gerard Construction. Dahil sa pressure ng ongoing Blue Ribbon Committee inquiry, binibigyan daw ng benefit of the doubt ang pamilya Diskaya na ngayon sentro ng investigasyon. Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, pag kulang yan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya. Pero hinihikayat ni Customs Chief Ariel Nepomuceno na magkusa na ang mga Diskaya dahil kung malinis naman ang mga papeles ng 28 luxury cars na mismong sila ang nagdeklara sa Senado, hindi mahirap na makipagtulungan sa ahensya. Sa ngayon, bantay sarado ng mga otoridad ang parking lot na ito. Alinman sa 12 kotse na flag na rin ang Customs sa Highway Patrol Group. Pero naka-hold na ngayon, sir. Naka-hold na yan. Lahat din ng exits dito sa compound sa pagtutulong po of course ng Philippine Coast Guard, ng local police ng Pasig at ng Bureau of Customs. Hindi naman po na yan lalabas, ano? Sigurado po yan. Sa 12 unregistered vehicles, isang Maserati at isang Land Cruiser lang ang nakita. May panibagong assignment din ng Customs matapos lumitaw ang isang Cadillac Escalade na wala sa listahan ng BOC.
Ayon kay Nepomuceno, para matunton ang lahat ng hindi rehistradong luxury cars ng pamilya, eventually, lilibot ang Bureau of Customs sa lahat ng Diskaya addresses. Ang dealers naman na Auto Art at Frevel Enterprises posibleng madamay sa demandahan sakaling lumabas na iligal ang pagpasok ng imported cars ng mga Diskaya. Kung sino po ang mismong, kung ito po ay talaga mapatunayang smuggled vehicles, pananagutin po natin yung mismong nag-import. At makakasama po dyan, siyempre, sino po yung brokers na nag-import. Sa Blue Ribbon hearing, inungkat ni Senate Minority Leader Tito Soto na puro smuggled ang kotse ng Frevel. Noong 2024, in hot water ang Frevel matapos mag-viral ang dalawang Bugatti Chiron na umiikot sa Manila. Ang isang Bugatti nagkakahalaga ng 165 million pesos. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi na kailangan pang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang dealer ng mga sasakyan ng mga Diskaya na pinaghihinalaang sangkot sa smuggling. Ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto, ibang usapin na ito at ang Bureau of Customs na ang dapat na mag-imbestiga. Pero dapat anyang sumipot sa pagdinig ang mister ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya. BOC bahala doon. Pero kausap ko kanina yung isang sa mga executive director, chief of staff ni Commissioner. They're looking into it. At as early as kaninang maga, di ba? Na-serve nila yung warrant, kaya lang medyo inabutan. But they're trying to find out kung saan itinago yung mga sasakyan. Sabi ko, isumpi na. Dapat tumatid yun. Hindi pwedeng si Sara lang. Dapat yung si Curly. Gusto ko malaman paano naging Curly yung Pacifico eh. Halos 2 bilyong pisong halaga ng flood control project ang nasungkit ng pamilya Diskaya sa Laguna mula 2022. Karamihan ng mga ito nasa Binyan at San Pedro. Pero kapwa itong lumubog sa baha nito lang Hulyo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun nga pala. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE Yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna. Sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? Ito ang inilahad ni Sara Diskaya, ang tinaguriang flood control queen sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, mayroong mahigit 140 flood control projects na naitala sa Laguna mula 2022. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 8.5 billion pesos. Kung susumahin, pinakamaraming nakuha ng 8 sa 9 na kumpanya ng Diskaya na aabot sa 24 projects o halos 2 billion pesos. Ibig sabihin, 1/4 ng pondo para sa flood control projects ng lalawigan, Diskaya ang humahawak. Hinimay namin ang mga proyektong hawak ng mga Diskaya sa Laguna. Malaking bulto nito matatagpuan sa 2nd Engineering District. 9 ang nasa Binyan, 6 naman ang nasa San Pedro. Ang 2 lungsod na ito ang pinakalubog sa baha noong panahon ng habagat, 1 linggo bago ang SONA ni PBBM. Pumunta kami sa tanggapan ng DPWH 2nd Engineering District para tanungin kung kakilala ng District Engineer ang mga Diskaya. Pero sa aming pagsisiyasat, napag-alaman namin na November 18, 2024 na nang maupo ang kasalukuyang District Engineer. At lahat daw ng proyekto ng mga Diskaya sa distrito na bid out na bago siya maupo sa pwesto. Ang dating District Engineer na naupo rito mula July 2020, napag-alaman namin na pumanaw nitong nakaraang Abril. Sa ginanap na hearing kahapon, inamin ni Diskaya na naglalaban-laban ng kanyang mga kumpanya pagdating sa bidding ng mga proyekto ng pamahalaan. That is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh.
Ayon sa ilang legal experts, oras na mapatunayang may bid rigging na nagaganap sa pagitan ng DPWH at mga lumalahok na kontraktor, maaari raw itong mag-constitute ng violation sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May na-corner din na flood control project ang pamilya Diskaya sa Mohon, Arevalo sa Iloilo. Pero imbis na makatulong, ito pa daw ang dahilan ng pagbaha sa lugar. Yan ang nadiskubre ni Mayor Raisa Treñas ng inspeksyonin ng proyekto. Napagalamang ang St. Gerard Construction at YPR General Contractor and Construction Supply ang may hawak ng dalawang section ng proyekto. May kabuuan silang budget na nasa 230 million pesos. Contractor naman ng isa pang seksyon ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation na may pondong halos 120 million pesos. Ang naturang mga kontraktor ay pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Long overdue na ang investigasyon ng administrasyon sa flood control scandal. Ayon kay VP Sara, mayroon din anyang pinagtatakpang issue ang gobyerno kaya ito ikinasa. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng korupsyon sa budget. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng mga pagdinig sa Senado patungkol sa flood control projects. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ng bise na too little too late na raw ang Marcos Jr. administration sa pagsugpo sa anomalyang ito. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control, corruption. Kaduda-duda rin daw na bigla na lang ikinasa ang malawakang investigasyon. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Pinanindigan din ni VP Sara ang kanyang pahayag na may korupsyong nangyayari hindi lang sa flood control projects, kundi maging sa iba pang mga proyekto ng gobyerno. Isa na nga raw dito ang school building program ng DepEd. Alam yun ni President Marcos, BBM. Alam niya yun kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Nauna nang itinanggi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante at maging ng ilang mambabatas ang paratang na ito. Nakatakdang pumunta si VP Sara sa Bicol Region pagbalik niya ng Pilipinas mula The Hague. Bagamat wala pa raw siyang fixed schedule, bibisita raw siya sa rehiyon para sa Peña Francia celebration at para magkaroon ng sectoral gatherings. Posible rin daw na magkita ang bise at si Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. Inaayos na rin daw nila ang kanilang schedule sa September 23 confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Dahil sa flood control scandal, mas lumakas pa umano ang suspetsa kung paano bumaha ng pera sa lalawigan ng La Union noong nakaraang eleksyon. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kumbinsidong ginamit sa vote buying ang mga kickback sa proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Magtungo naman tayo sa Hilagang Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin, na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabute
sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Dahil sa expose ni Senador Ping Lacson, nakumpirma raw ang hinala ng ilang taga-La Union. Bumaharaw ng pera dahil nabuksan ang gate ng biyaya, ang maanumalyang flood control project, at ito umano ang ginamit sa pambili ng boto. Sa video na ibinigay ng isang source na tumaging magpakilala dahil sa takot, walang tigil daw ang pila sa mga barangay hall. Ang masaklap, barangay officials mismo ang nagpapamigay ng pera. 5,000 bawat isang tao. At yun ay staggered na ibinigay. Hanggang sa pinaka-last minute is yung hanggang madaling araw, umaga. During the election mismo, nagpamudmud sila ng pera. Buong La Union po yan. Sa bayan ng Pugo, 3 ang inaresto dahil sa umano'y vote buying. Ayon sa COMELEC Region 1, sa kabuuan, 4 na insidente ng vote buying ang naitala sa La Union. Sa lahat ng yan ay ni-request namin yung mga complainants na mag-submit ng kani-kanilang mga affidavit complaints and yung mga pinicture nila ng mga ebidensya ay isubmit na rin sa amin. Pero lahat ng ito ay walang tumugon doon sa aming request. So with that, kinakailangan na natin na i-dismiss yung case. Kumbinsido si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagamit ng mga politiko sa vote buying ang kickbacks sa flood control projects. Meron pa nga umabot ng 15 and then 25,000 pa per vote during the last hour. Umabot pa ng mga 25,000 Popular din yun, na lugar na talagang matindi yung flood control project na, ito nga, nakakatanggap na nga ako ng mga pictures doon mga documents doon, galing doon sa lugar na yun, sa provinces at ibang provinces. So, sa tingin ko, tama yung hinala na yun But it requires, let me check the analytics kasi. And kailangan din na magkaroon din tayo ng intelligence, gather intelligence para malaman natin, para to substantiate yung ganong hinala. Ayon pa kay Senador Lacson, 20 hanggang 25% ang nakukuhang kickback ng mga politiko mula sa substandard at guni-guning flood control projects. Ilan sa mga proyekto sa La Union ay nasira dahil sa bagyong Emong. Nagpadala ang BNC ng mensahe sa Facebook page ni La Union 1st District Representative Paula Ortega at 2nd District Congressman Dante Garcia para sila ay mahingian ng komento tungkol sa issue, pero hindi pa sila sumasagot. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City. Hindi pa man nasasagot ang kontrobersya ngayong taon, tila minamaniobra na ang budget ng DPWH para sa 2026. Ilan umanong red flags ang nakita ng Senado sa pagbubusisi sa panukalang nitong pondo. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa ikalawang araw ng Development Budget Coordination Committee briefing dito sa Senado, nabulaga ang mga senador nang bulat-latin ng higit sa 881 billion pesos na inilaang pondo para sa DPWH sa 2026. Nakita ko po na may mga tila flood control projects sa Antique at Iloilo. Same amount, 149,750,000 each. At hindi man lang ginawang 149 flat o isanara na lang sa 150 para may pangkape. Sa pagsisiyasat ni Senate Finance Committee Chairperson Win Gatchalian, 6 na red flag sa panukalang 2026 budget ang kanyang napansin. Kabilang dito ang mga infra project na walang nakalagay na station number at pawang pangalan lang ng lugar. Pangalawa, ang duplicate projects. Pangatlo, ang mga proyekto sa iisang lugar pero may iba't ibang package o phase. Pang-apat, ang mga infra project na pare-pareho ang halaga ng inilaang budget o round amounts. Pang-5, yung mga may nakalagay na code names habang yung iba ay wala. At pang-6 ay ang mga proyektong nilagyan ng budget ngayong 2025 pero naulit na naman sa 2026. Nahalukay naman ni Senator Ping Lacson ang higit 500 items sa DPWH budget sa susunod na taon para sa Metro Manila, Regions 1 and 2 at 3 na tig 100 million at 150 million pesos ang budget bawat isa. Ang punto namin, itong red flags,
dapat mawala na ito pagsabit ng NEP sa amin. Kasi these are common sense. Para sa akin, common sense. Kung nahanap nga namin dito, I'm sure kayang-kaya hanapin ng DBM yan. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Way forward po ito. Kasi with your guidance, we are willing to amend and delete all these similarly parang costed projects, yung similar cost, but we want to know ano yung direction ng national government, saan namin dadalhin if we delete all these items. Paliwanag ni Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development, ang mga proyekto na hindi lalagpas sa 150 million pesos ang budget ay direkta na sa mga district engineer at hindi na dadaan sa pagsala ng Regional Development Council pagdating sa pagbibid ng mga proyekto. Sinasadya na hindi lumampas ng 150 million. No? So they're gaming the system, in other words. It looks, Mr. Chair. Correct. So please take a look at that, because if they're gaming the system, then obviously corruption will happen. Pagtitiyak ng DBM, nakipag-ugnayan na sa kanila si Secretary Vince Dizon na binubusisi ngayon ang budget ng DPWH at inaasahang magsusubmiti ng erata sa Kamara para sa House-approved version ng General Appropriations Bill na isusumiti sa Senado ay red flag free na. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Makakausap po natin ngayon si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Puno. Magandang gabi, Corina. Yes, sir. So you are aware of the red flags na sinasabi po na nakita ng mga senador sa National Expenditure Program for 2026. Are you agreeable? Nakita nyo rin po ba ang mga ito? Yes, opo. Dahil nung Biyernes, binanggit ko na ito sa isang panayam. Talaga nakita namin sa House pa lang. Ngayon, yung public works sa budget kasi talagang nasa amin na lahat. Ngayon, lahat ng kongresista tinanggap na namin yung aming District National Expenditure Program component. So natingnan na namin. So titinginan kami nito, nakita namin, halimbawa si Congressman ng Marikina, si Marcy Teodoro, pinakita niya sa akin na may mga ilang daang milyong projects na sinabi niya na nandun sa kanyang program pero tapos na. No? And then yung isang programa na binisita ng ating Pangulo nung pumunta sa Marikina na dapat kasama, nawala. So medyo galit na galit siya kasi yung mga panukala, yung mga proposals ng district engineer parang hindi nasunod at hindi niya makilala kung anong bumalik sa kanya. Ngayon, nung dumating naman yung sa amin, tinignan ko yung amin sa distrito ko. Actually, this is my first term coming back, Corina, no? Kaya hindi ako masyadong maalam dito. Pero siyempre, nung tinignan ko, pinag-aralan ko, ganun din pala yung ginawa sa akin. Meron mga suggestions yung district engineer namin natanggal, which are the very important projects. Yung mga hindi naman namin alam kung saan gagawin at kung saan nanggaling, ang daming pumasok, daang milyon din. So then, inisa-isa namin yung mga miyembro namin sa National Unity Party. 44 members kami, Corina. Siguro ang lahat ng nakausap ko, sa madaling sabi, may problemang ganyan. May nadagdag, may natanggal, pero daang milyon talaga yung pinasok sa kanilang mga project na hindi naman nila akalain nandun. Pero, so, opo. Nag-sound na kami ng alarm eh. Ayun. So ang sinasabi po ninyo, meron naman pong mga proyekto na talagang kailangan ng inyong distrito pero nadadamay dito sa pagbura sa lahat. Para na lang parang start from scratch. Maliban po sa mga flood control project na kumpleto na pero may pondo daw ulit para sa 2026. Ano-ano pa ang mga nasilip ninyong sablay dito sa proposed 2026 budget? Alam mo kasi diyan maraming mga question ngayon So yung mga budgets kasi iba-iba yung sa departamento. Mas madali kasi suriin yung mga sa ibang departamento kasi yung paglista nila ng mga projects at mga budget entries nila medyo simple lang. Ang problema dito sa public works kasi libo-libo, no? For example, 250 district congressmen. Lagay mo na lang na 20
ang bawat project sa bawat distrito. 5,000 na yun, ano? And then, pagdadating yung mga listahan na yun, hindi naman na-order in bawa, according to region, according to province, ganyan. Sa umpisa, ganun eh. Pero tapos sabi, nagugulo, nababalasa eh. So, yun na nga, parang inisip namin, parang sinasadya, no? Na binabalasa, hindi lamang yung mga projects na nandun mismo sa district budgets, ano? Kundi pati yung pagpresenta nito eh, yung mga classification niya, parang magulo. So yun ang medyo naging malaking problema ng party leaders, pinagmitingan namin yan. So nagreklamo kami, nagsalita ako sa media, napasabi nga ako na ibolis na lang yung DBM. Pero pagkatapos nun, lumapit naman yung DBM sa mga party leaders, ano. Tapos nag-offer naman sila na tulungan, na tugunan itong lahat ng problemang ito. So kasalukuyan na Corina, hindi pa ito alam ng madla siguro dahil bago lang ito, nag-agree na kami sa DBM na iisa-isahin bawat distrito at i-erata lahat yun, i-correct bawat distrito. So each one of those na nakita namin, uupuan namin together with them and our Committee on Appropriations at buburahin namin. Ang malaking trabaho to dahil sa nakikita namin halos lahat, siguro sa bawat pahina, mga 70% ang papalitan. Malaking trabaho. So yan ang pinlano namin. Nag-extend tuloy ang aming deadline ng budget submission which was supposed to be Friday. Pinahaba ng konti para matapos namin itong pag-reorganize. Ito rin ang ginagawa ni Secretary Dizon. Sabi niya, re-review at i-erata niya yung buong agency budget. Ano? So ganun din ang ginagawa namin per district. I-erata din namin lahat ng aming mga district budgets. Okay, so but you think you have enough time para ang dami-dami po ninyong kailangan gawin at iisa-isahin po ninyo yan with the DBM? Hindi kasi ganito yan eh. Ako, alam ko na yung district budget namin dapat. Kasi yung district budget namin, tapos na sa district engineer, pinasa sa regional director, tapos na rin sa kanya. Nung dinala niya kasi sa central office nila, pagpunta doon sa DBM at pagdating sa amin, doon nangyari lahat ng mga pagbabago, yung pagpakalikot ng budget. Ano? So ang trabaho ko, halimbawa, isang district congressman ako, yung akin lang mismo. So all 250 plus congressmen are going to be doing the same thing. Ako naman ang gagawin ko lang, yung dating nandun na-approve na ng regional director, approved ng Regional Development Council, isa-substitute ko lang, ipapasok ko lang, tatanggalin ko yung binalik nila sa akin, magre-re-encode lang sila doon. So tingin ko naman kaya naman. Okay, so si DPWH Secretary Vince Dizon naman po ay ayon dito po sa inyong balak gawin. Yes, of course. Tsaka wala silang choice kailangan gawin namin kasi lahat itong mga kasi yung DPWH may national budget for national priority programs, may regional budgets for the regional implementation, and then yung district. Marami yung district, pero yung region konti lang, yung national syempre isa lang. So yung siguro tutugunan niya yung national and regional, yung district baka i-review lang nila to make sure it's consistent with their regional planning. So the DBM for now is safe. Hindi pa ninyo pinananawagan ulit ang pagbuwag ng buong ahensya. Dahil nagkasundo kayo pansamantala. Hindi na muna siguro kasi ang nakikita naman namin sa parang sila na-shock din eh. Alam mo si Secretary Pangandaman, nakita ko yung interview sa nagulat din pala siya. Opo. So at meron na silang mga ideya kung paano nangyari yan. Sa akin, tama yun para at least masolusyonan nila yan. At sa akin naman, mukha naman, sa nakikita ko, mukhang sincere naman siya na talagang gusto nilang solusyonan yan. Nagulat din siya talaga kasi laganap eh. Di ba sana kung pailan-ilan lang, it's almost everything eh. Kaya I think na-shock talaga sila. So I hope they're addressing this properly. And I think they are. I hope they are. Okay. Makikita natin, ilang araw lang naman yan, Corina. Siguro pag Lunes at Martes, hindi pa talaga malinaw yan. Hindi sila tumutulong. Hindi siya, magkakaalaman na tayo. Opo. Araw-araw exciting ngayon sa buhay natin. Maraming salamat po sa inyong oras, House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Thank you. Salamat. Ilang kongresista nagkainitan sa investigasyon ng Kamara sa flood control scandal. Susunod yan sa agenda.
Check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Oliveros. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane habang light to moderate naman ang southbound lane. Malapit na raw mabuo ng Pangulo ang Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scandal. Suportado ito ng ilang opisyal. Hindi raw kasi masusolusyonan ng Kamara o DPWH ang problema kung sila mismo ay dawit umano rito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi muna nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos kung parte na ba ng Independent Commission ng Ehekutibo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. I don't want to talk about it until buo na eh. Hindi pa namin nabubuo yung plano. But we'll talk about this. Malapit na yan. Very, very soon. Umugong ang pangalan ni Magalong matapos batikusin ng Kongreso sa pag-iimbestiga sa maanomalyang flood control project. Nauna nang sinabi ng alkalde na hindi siya pabor na Kamara ang nag-iimbestiga sa mismong mga kabaro nila. Ganito rin ang sentimiento ng kauupo lang na DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi raw tama na iniimbestigahan ng task force ng ahensya ang sarili nila. Para sa akin, nagsalita na po ang Pangulo. Magtatayo po siya ng Independent Commission. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. So, alam niyo, naiintindihan ko po nung panahon po na nabuo itong Internal Investigative Committee o Task Force sa DPWH, wala pa pong sinabi ang ating Pangulo na mayroong Independent Commission. Pero ngayon po na meron na, tingin ko po, respetuhin na lang natin ang wisdom ng ating Pangulo. Hindi rin nagkomento si Dizon kung sino ang sa tingin niya ay dapat mamuno sa komisyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nagkainitan ng ilang kongresista sa flood control investigation ng Kamara mula sa pagsasapubliko ng financial assets hanggang sa pagkwestiyon sa mismong kapwa mambabatas. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Pasado alas 12 na ng tanghali, mahigit 2 oras nang magsimula ang unang hearing ng House Infrastructure Committee sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Pero hindi pa rin nakapagsalita ang ni isa sa 11 contractor na dumalo sa sesyon. Ilang beses kasing nagkainitan sa pagdinig, gawa ng iba't ibang inihain na mosyon ng mga miyembro ng komite. Una rito ang motion for full disclosure ni Akbayan Representative Chel Jokno. Ani Jokno, kinakailangan munang i-disclose ng mga miyembro ng joint panel ang kanilang financial and business interests para masigurong walang conflict of interest sa investigasyon. Ang tensyon sa pagitan ng House panel nauwi pa sa isang motion to adjourn. Just a clarification, having ruled on the motion already, Congressman, that the full disclosure will be obtained from each and every member. How do we go about it? Should it be a written disclosure? Just to be clear about it, there is a motion to be approved, carried. Now, how do we implement that? Mr. Chair, I move to adjourn. Kaya pansamantala munang sinuspinde ni House Public Accounts Committee Chair Terry Redon ang sesyon. Naaprubahan naman ang motion ni Jokno at inatasan ang mga miyembro ng House Joint Panel na isumite through writing ang kanilang financial and business interests sa loob ng 5 working days. Sumunod naman ang sagutan ni na Deputy Speaker at Iloilo Representative Jeanette Garin at Navotas Representative Toby Tiangco. Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person.
Mr. Chair, Comsec, can you show this? Para lang yeah. Mr. Chair, with due court. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. I have the floor. Just to run. I have the floor. On the record, Mr. I have the floor. You did not refuse Suspend. I have the floor. Suspend. Motion to suspend. Mr. Nag-ugat ito sa motion ni Caloocan Representative Egay Erice na imbitahan sina former House Appropriations Committee Chair Zaldi Co at Senate Finance Committee Chair Grace Poe sa pagdinig dahil alam umano ng dalawa ang nangyari sa budget insertion process. 5 contractor firm mula sa 16 na inimbitahan ng House Joint Panel ang hindi dumalo sa unang hearing. Kabilang dito ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Dumalo rin si former DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig at kinumpirmang may 2 ghost flood control projects sa Bulacan. Papadalhan ng subpina ng House Infrastructure Committee ang mga kontraktor na hindi dumalo sa kanilang unang hearing. Nanindigan naman si Ridon na magiging evidence-based ang kanilang investigasyon sa mga flood control projects sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ilang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang nabistong kontratista rin pala ng gobyerno. Pero may iba pang issue sa ahensya ang nakalkal ng Senado. Alamin yan sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binulgar ni Senador Panfilo Lacson ang umano'y laganap na extortion activity sa loob ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Lacson na isang kontraktor ang hininga ng PCAB ng 1 milyong piso para ma-renew ang lisensya matapos magkaaberya. Kasalukuyan din niyang binavalidate ang natanggap na ulat na may isa pang kontratistang hiningan umano ng 7 million pesos para sa lisensya nito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon nitong Lunes, humarap si PCAB Chairperson Dr. Pericles Dakay pero hindi na natanong ang issue ng umano'y extortion. Pero kabilang sa pinag-usapan ang issue kung paano nabigyan muli ng lisensya ang mga kontratista na una nang na-blacklist ng DPWH. Engineer Dakay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? The blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And PCAB actually limit of responsibility is we can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Ibig sabihin, pag walang nagko-complain, sige lang na sige. Mr. Chair. That is the limit of our responsibility, Your Honor. Nabunyag din sa pagdinig na ang mga opisyal ng PCAB ay mga kontratista rin ng mga proyekto ng gobyerno. All of the members of the board of PCAB and the other boards in CIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PCAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Sa impormasyon ng Billionario News Channel, ang Dakay Construction na pag-aari ng PCAB Chairperson ngayon ang siyang nakakakopo ng mga proyekto para sa mga Sinulog Festival celebration sa Cebu. Sinubukan nating kunin ang pahayag ni Dr. Dakay pero hindi ito sumasagot sa mga tawag at text messages. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante! Tutol si Senador Amy Marcos sa ombudsman bid ni Justice Secretary Crispin Remulla. May sinister motive daw kasi ito. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve. Booking na raw ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos ang plano ng kasalukuyang administrasyon na tuluyang alisin sa political landscape si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections.
Ang ombudsman application ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Plan C na raw matapos mabigo sa unang dalawang pagsubok. Kaya hinarang niya na raw ito noon pang Mayo nang maghain siya ng reklamo laban sa top government officials kasama si Remulla dahil sa umano'y papel nila sa pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Napakasimple ng mga pangyayari diyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Hindi rin sila umobra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara. Hindi lang daw ang VP ang punteriya, kundi ang lahat ng nakaupong Duterte, pati na rin ang kanilang mga kaalyado. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Sa kanyang pagharap sa Judicial and Bar Council sa huling araw ng interview sa Ombudsman applicants, iginiit naman ng kalihim na hindi niya gagamiting political tool ang Office of the Ombudsman sakaling siya ang maupo. The Ombudsman has to be fair. Sa akin naman, it has to be fair. Hindi naman dapat weaponized. It should never be weaponized. Wala pa raw siyang JDC clearance sa kanyang ombudsman bid at nananatiling pending ang mga reklamong inihain ni Senator Amy. Pero maghahain daw siya ng motion para agad itong iparesolve. Hindi na rin pinatulan ni Remulla ang sinabi ng senadora na kasalukuyang nakararanas ng tremendous pressure at enormous bribe si Acting Ombudsman Dante Vargas para ibasura ang mga reklamo. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nagpaliwanag naman si Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting kaugnay sa clearance issue ni Justice Secretary at Ombudsman applicant Jesus Crispin Remulla. Ayon kay Ting, may ilang linggo pa ang kalihim para magpasa ng clearance bago ang final deliberations ng JBC. Maliban kay Remulla, wala pa ring clearance si PCSO Chairperson Felix Reyes. May pending complaint si Remulla dahil sa pag-aresto kay FPRRD. Hindi naman idinetali ang reklamo laban kay Reyes. Well, because the ombudsman himself or herself is the one who's prosecuting and investigating our government officials. One of the qualifications is probity, so that means dapat of good moral standing and of good moral character sila. Tensyon sumiklab sa pagitan ng pulis at mga rallyista sa Indonesia. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate naman. Mabagal ang daloy o mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Nananawagan si PBBM ng pagkakaisa sa harap ng sigalot sa laot. Sa gitna yan ng tila mas pinalakas pang presensya ng China sa West Philippine Sea. Narito ang agenda report ni Francis Folpe. Aabot sa 20 mga barko ng China ang namataan ng AFP sa palibot ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na-monitor nila ang mga ito simula nitong 3rd week ng August. For the past 3 days, 4 days, we have noted a steady number of the maritime militia, 20 ships in the vicinity of BRP Sierra Madre. Last week, there was a beat to 4 maritime militia and only 2 Coast Guard vessels on account of the weather disturbance. Nilinaw rin ni Trinidad ang naiulat na reclamation o pagtatapon ng mga durog na corals sa ilang island features sa West Philippine Sea, partikular sa Hasa-Hasa, Sabina at sa may Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. This has been reported in the past. There was no noted presence of any vessel that was dumping crushed corals. The rise, however, of the elevation of these features could be attributed to the weather disturbance that we encountered in the past month. So tidal movement or weather disturbance usually pile up crushed corals on shallow portions of the West Philippine Sea. Sa kabila nito, wala pa naman daw adjustment sa deployment ang AFP. Sa gitna ng patuloy na sigalot sa laot, umapila si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na muling tuklasin at bawiin ang ating maritime identity sa inaagaw na teritoryo. Hindi lang para sa ating soberanya, kundi dahil ito raw ay isang pamana sa mga susunod na henerasyon. Sa mensahe ng Pangulo sa selebrasyon ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO 2025, nanawagan si PBBM na magkaisa sa pangangalaga ng ating karagatan. Ang kapalaran daw ng bansa ay nakatahi sa karagatan dahil sa mga yamang dagat. At kaakibat nito ang paglaban sa mga nagnanais umangkin nito. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Arestado ng Bureau of Immigration ang 3 Chinese national sa tangkang pagtakas ng bansa gamit ang Southern Backdoor. Naharang sa isang checkpoint sa Pantalan nang mapun sa Tawi-Tawi ang 2 sa kanila. Sa hiwalay na inspeksyon naman, nasa kote ang isa. Napag-alaman na overstaying na ang 3 sa Pilipinas. Nasa kustodiya na sila ng BI sa Taguig habang hinihintay ang kanilang deportation. Sa Indonesia, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng pulis at mga nagpoprotestang estudyante. Nagpakawala ng tear gas ang mga otoridad sa daan-daang rallyista malapit sa 2 universidad sa Bandung. Ayon sa mga ulat, nagpaulan din ang pulis ng rubber bullets. Nagsimula ang gulo noong nakaraang linggo kasunod ng bagong perks at benefits para sa mga mambabatas. Kabilang dito ang pagkakaroon ng $3,000 housing allowance. Mas tumindi ang tensyon nang masawi ang isang motorcycle taxi driver matapos itong mabunggo ng police vehicle. Sa kabuuan, nasa 8 ang patay na dahil sa gulo. Dalawang ultra-bilyonaryo ang nag-invest sa kumpanyang may-ari ng sikat na fast food chains na Contis at Wendy's. Ayon sa balita ng Philippine Daily Inquirer, bibili sina Ramon Ang at Manuel Pangilinan ng tig 15% stake sa 888 Holdings Incorporated sa halagang 1.2 billion pesos each. Ang 888 ay pag-aari ni Crystal Jacinto na asawa ni Malaysian businessman Jaya Sudhir. May 70 stores ang Contis. Ang Wendy's naman ay may mahigit 80 branches. Mas marami nang maseservisyohan ang Cagayan Valley Medical Center. Dahil yan sa pagbubukas ng karagdagang pasilidad para sa mga pasyente. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
Bilang isang end referral o Apex Hospital, highly specialized ang services ng DOH-run Cagayan Valley Medical Center o CVMC. Kaya takbuhan talaga ng mga tao sa Cagayan, maging ng mga kalapit probinsya na Kalinga at Apayao. Dahil dito, binuksan ang kanilang bagong Urgent Care Ambulatory Services o Bukas Center na bukas ng magdamag kahit holiday para maserbisyohan ang dumaraming pasyenteng hindi umaabot sa 5 p.m. na outpatient consultation. Tinawag nila itong bukas sa gabi na layon ding makatulong na ma-decongest ang kanilang emergency room at mas matutukan ang emergency cases. Sagot ng ambulatory services na mga bukas center ang mga pasyenteng hindi naman kailangang ma-admit o mga outpatient pero kailangan din ng agarang medical attention gaya ng nebulization ng mga hinihika, tetanus vaccination at iba pang kadalasang idinudulog tuwing gabi. Maliban sa bukas sa gabi ng CVMC, may 2 pang bukas centers ang ospital kung saan umaabot ng 30 to 40 na pasyente ang naseserbisyuhan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Matapos banata ng ilang miyembro ng media, Leyte 4th District Representative Richard Gomez humingi ng paumanhin. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Lumalawak pa ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects at sa pagsusuri ng aming team, napag-alaman na ang kumpanya ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke ang nakakuha umano ng ilang kontrata sa Bulacan. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa isa sa mga expose ni Senador Ping Lacson, tinawag niya ang Bulacan bilang most notorious pagdating sa flood control project anomalies. Sa katunayan, sinabi ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ngayong araw sa hearing sa Kamara na pinipirmahan niya ang mga dokumentong nagsucertify na kumpleto na ang proyekto kahit hindi niya pa ito nasusuri. Isa rin daw ang Bulacan sa may pinakamaraming bilang ng flood control projects mula 2021 hanggang 2024, na aabot umano sa 43.5 billion pesos. Sa bilang na ito, 4 ang nakubra ng Global Crete Builders Incorporated ayon sa datos sa sumbong sa Pangulo.ph. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board, General Manager si Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Mula 2022, nakasungkit ang kanyang kumpanya ng higit 315 million pesos worth of flood control project contracts. Sinuri namin ang official site ng DPWH para makita ang ilan pang proyektong hawak ng kumpanya bukod sa flood control. Nang manalo bilang re-electionist mayor si Maglangke noong 2022, tila ang unang awarded contract sa bayan ng Candaba ay napunta sa kanyang kumpanya. Isa itong 7.4 million peso access roads na kukonekta sa ilang bahagi ng bayan mula sa national roads na awarded May 20, 2022, ilang araw lang pagkatapos ng halalan. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na aabot sa 1.9 billion pesos ang nakubrang kontrata ni Mayor Maglangke mula 2022 hanggang 2024 sa Region 3. Pero ang malaking bulto nito matatagpuan sa Bulacan. Sa amin pang pagsusuri, palaki ng palaki kada taon ang nakukuhang kontrata ng kumpanya ni Mayor Maglangke. Mula 52 milyon noong 2022, umabot na ito sa 1.5 billion noong 2024.
Inilahad ng isang source sa Billionaire News Channel na hindi naman daw sa Candaba madalas nananatili si Mayor Maglangke. Umuuwi raw ito sa Quezon City at madalas umanong laman ng isang sikat na kasino rito. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, inamin ni Alcantara na nakakapasok din siya at ang kanyang Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez sa kasino. Inilahad din ni Senate Minority Leader Tito Soto ang umano'y luxurious lifestyle ni Hernandez. Isang taya, 5 milyon, parang baliw hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Tinanong namin si Mayor Maglangke kung kilala niya ba ang mga dawit na opisyales ng DPWH sa Bulacan. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, inamin ng alkalde na kilala niya si Alcantara pero sa ilang okasyon lang daw. Nanindigan din siya na wala siyang kinalaman sa kahit na anong ghost project. Hindi rin daw siya nagsusugal. Inamin ng mayor na nakakuha siya ng mga kontrata pero lahat daw ay completed, delivered at dumaan sa tamang proseso. Pero taliwas ito sa datos na nasa DPWH website na nagsasabing mahigit 10 mga proyekto na nahawakan ng kanyang kumpanya noong 2024, expired na ang kontrata pero hindi natapos ang proyekto. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang bayan ng Candaba noong panahon ng habagat bago ang SONA ni PBBM. Bagamat tinaasan na ang ilang mga kalsada rito, lalo na sa mga porsyon na malapit sa munisipyo, lubog pa rin sa baha ang ilang mga barangay tulad ng San Agustin. As you can see din po sa mga bahay dito, 2 floors na po sila. Even though po sanay na po kami sa baha po, sana mabigyan pa rin po ng action. Especially po dun po sa mga tao na hindi po ganun ka-financially blessed. Ang tinaguriang Candaba Swamp, ganito ang itsura tuwing bagyuhan o panahon ng habagat. Nagmimistulang dagat dahil sa pag-apaw ng mga nakapaligid na ilog. Ayon sa Commission on Elections, lalabag sa patong-patong na batas ang sinumang taong may posisyon na mapatutunayang kumukubra ng kontrata sa pamahalaan dahil daw sa conflict of interest. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kalikasan na raw ang gumawa ng paraan para malantad ang umano'y katiwalian sa flood control projects. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, pisto ang kasakiman ng ilang opisyal ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Lumubog sa baha ang maraming lugar sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat na pinalakas ng magkakasunod na bagyo noong Hulyo. Nang humupa ang baha, tumambad ang mga substandard na flood control project. Para kay Senator Ping Lacson, isa itong divine intervention. I do not wish to mention the name of God in vain, Pero ito nangyayari ngayon, parang siguro nagalit na yung God. Nagsunod-sunod si Crising, si Dante, si Emong, para lumabas itong lahat ng issue na ito. Imagine. Siya pang nagano. Parang yung intervention ng nature naging kasangkapan para mailabas yung grid, Yes. Yung bagyo ng grid ng ilang mga opisyalis ng government. Sinang-ayunan naman siya ni Senate Deputy Minority Leader Mig Zubiri. That's their way of, God's way of saying na, uy, Bulaga, tignan nyo to. Itong pangyayari dito, makita ninyo na substandard itong mga projects na ito. Matapos naman ang pag-amin ni dating Bulacan DPWH First District Engineer Henry Alcantara na nagkakasino siya, sinabi ni Senator Lacson sa sesyon ng Senado na may 2 opisyal ng Bulacan DPWH ang natalo ng hindi bababa sa tig 300 million pesos sa kasino. And the 2 of them, as per my information, used aliases. They hid their true identities, gumamit ng fictitious name, and ang recorded losses, this is just informal and official, but I intend to get the official record. Yung isa po natalo ng 300 million, yung isa more than 300 million. Ayon pa kay Lacson, ang mga opisyal na hindi pa tinukoy ay maaring masampahan ng paglabag sa Article 178 ng Revised Penal Code dahil sa paggamit ng fictitious name at paglabag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct para sa mga opisyal ng gobyerno na may parusang perpetual disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
Humingi na ng tawad si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa mga miyembro ng media. Kasunod ito ng kanyang akusasyon na binayaran umano at may nagkukumpas sa mga reporter na humingi ng kanyang panig kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang social media post, inilabas din ni Gomez ang pangalan at numbers ng mga mamamahayag. Thank you for this opportunity to defend myself and clarify some facts. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Una nang sinabi ng House Ethics Committee na inihahanda na nila ang posibleng reklamo laban sa kongresista. Tumaas ang mga kaso ng hand, foot, and mouth disease ngayong taon. Kaya naman, may paalala ang mga eksperto sa publiko. Alamin yan sa agenda report ni Pierre Pastor. 7 beses ang itinaas ng kaso ng hand, foot, and mouth disease ngayong taon kumpara noong 2024. Sa tala ng DOH as of August 9, pumalo sa 37,368 ang may sakit. Noong nakaraang taon, 5,081 lamang ang naitala sa kaparehong panahon. Kalahati ng bilang ng may HFMD ay mga batang 1 to 3 years old. Mula sa Coxsackie virus ang highly contagious na HFMD. Pwede itong makuha sa droplets ng pag-ubo at pagbahing. Pwede ring makuha sa paghawak sa bibig at ilong kung ang mga kamay ay nakahawak sa mga bagay na kontaminado ng virus. Kung yung bata na meron ng hand-foot mouth disease, may hinawakan na laruan at hinawakan na palawang kaklase niya, pwede pa rin silang mahawa. Kaya frequent hand washing ang payo ng mga eksperto sa mga magulang at guro para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga bata. Para kung walang soap and water, pwede pa rin mag-alcohol wrap. This will definitely prevent yung spread. Mga sintomas ng HFMD ay lagnat, mga singaw sa bibig at rashes o mga butling-butling na magsisimula sa mga palad at talampakan. Payo sa mga magulang kung makikitaan ng sintomas ang inyong mga anak, huwag nang papasukin sa eskwela o palabasin ng bahay. Dali na sa kanilang pediatrician. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. From the rock to the pebble, Dwayne Johnson has sparked concerns with his new look. Sa viral video, kitang-kita ang slimmed-down physique ng wrestler turned actor. Some netizens even wonder kung AI lang ito. Well, it turns out it's all for a movie. The Rock stepped out at the ongoing Venice International Film Festival for the MMA biopic The Smashing Machine. Bida siya dito as UFC Hall of Famer Mark Kerr. Sa panayam with The Hollywood Reporter, Johnson says this transformation was something he was really hungry to do. Kasama niya si Emily Blunt sa pelikula, which received a 15-minute standing ovation sa film festival. Mother Monster is coming to Nevermore. We finally got the first look at Lady Gaga's character sa hit Netflix series No Wednesday. She stars as Rosalind Rotwood, a legendary teacher described as mysterious and enigmatic. In-announce rin ng pop icon na mag-release siya ng bagong kanta titled The Dead Dance. It will come out on September 3rd, kasabay ng release ng second part ng Wednesday Season 2. The first part premiered on August 6. Ready na for her tita duties si former Senator Grace Poe. She attended the baby shower of her half-sister Lovey Poe and husband Monty Blanco. Sa IG post, kinongratulate ng dating senadora ang couple at sinabing, "Can't wait to see your little one." Lovey rocked the online world yesterday nang i-post niya ang kanyang baby bump. This came shortly after she and Monty celebrated their second wedding anniversary. Anak sina Lovey and former Senator Grace ni late legendary actor Fernando Poe Jr. Sa gitna ng usaping korupsyon, yaman ni senatorial spouse Heart Evangelista kinwestiyon. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Arestado ang 5 kawani ng LTO Region 2 dahil sa umano'y pangungutong. Ang ilan sa kanila nahulihan pa ng baril at iligal na droga. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Huli sa entrapment operation ang 5 empleyado ng Land Transportation Office Region 2 sa pangungutong raw nito sa mga driver na bumabiyahe at dumadaan sa rehiyon. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng ilang transport groups mula sa Baguio na nabiktima ng grupo. Umalma na raw ang mga ito sa libo-libong pisong buwanang payola na sinisingil sa kanila ng mga suspect. 2,000 per van. Ang isang transport group kung minsan umaabot yan ng 30. Sabihin na natin na lahat yan pumupunta dyan, in-account namin, umaabot yan ng halos 100 plus na ban. Napag-alaman ng mga otoridad na galing sa Metro Manila ang mga suspect. Mga bagong lipat lang daw sila sa rehiyon at dati na rin daw ang mga itong may extortion complaints. Sad to say, nung biniay nga namin itong mga ito, ay may mga extortion din na mga reklamo sa kanila doon. Kaya natanggal sila ng NCR, natanggal sila sa Rizal, nalolo moral yung mga organic ng Region 2 kasi sila nakakaladkad sa kawalangyaan ng mga ito. 2 sa mga suspect ang nahulihan ng kargadong mga baril. Ang isa pa nakitaan naman ng iligal na drogang hindi aabot sa 1 gramo. Nasa kustodiya na sila ng Bambang Police Station sa Nueva Vizcaya at mahaharap sa mga reklamong robbery extortion at mga paglabag sa illegal possession of firearms at Dangerous Drugs Act. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. In hot water sa social media ang smart communications ni ultra-bilyonaryo Manny Pangilinan. Lumitaw kasi sa Reddit ang anonymous post tungkol sa umano'y super toxic work culture sa kumpanya sa ilalim ng COO. Ilan sa mga aligasyon ay ang mga sandamakmak na meeting na umaabot daw hanggang gabi kahit weekend. Marami rin umanong urgent at rush deadlines na ibababa lang daw sa mismong araw ng mga ito. Super sexist din daw ng COO at feeling na siya lang ang okay mag-isip. Iniimbestigahan na ng SMART ang issue. Sa pahayag sa Billionaire News Channel, sineseryoso nila ang mga akusasyon. Hinihikayat din ng kumpanya ang mga empleyado na magpahayag sa official mechanisms kahit anonymous. Tiniyak ng SMART na tested over time ang kanilang internal mechanisms at nag-a-apply ito sa lahat ng empleyado, kabilang ang senior executives. Sa sports, umaalab ngayon ang balita na papasok sa Asia's first play for pay league, ang Pure Blends Corporation. Kasunod ito ng umano'y pagbili sa prangkisa ng Northport Batang Pier sa PBA sa halagang 90 million pesos. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, pag-uusapan pa ang detalye ng bentahan at ang pagpasa ng prangkisa bago ma-finalize ang transaksyon. Hindi na baguhan ang Pure Blends sa larangan ng basketball at kabilang sa kanilang roster sina Calvin Abueva, Joshua Munzon at Cade Flores. Kasal na ang Hollywood actress na si Chloe Grace Moretz sa model and longtime girlfriend na si Kate Harrison. According to Vogue, the two tied the knot in a private ceremony during Labor Day weekend. 2018 nang unang na-link sina Chloe at Kate after they were spotted kissing sa Malibu. Since then, nagpo-post na sila ng pictures together sa Instagram. But it was only last November that Chloe came out as gay. Before Kate, Chloe dated Brooklyn Beckham na anak nina David and Victoria Beckham. It hasn't even come out yet, but record-breaking na agad ang bagong album ni Taylor Swift. The Life of a Showgirl became the most pre-saved album in Spotify history in just 18 days. Dinalo nito ang record set by her own album, The Tortured Poets Department, which achieved the milestone in 22 days. The Life of a Showgirl is due to release on October 3rd. Taylor announced the surprise album earlier this month sa podcast ni Kansas City Chiefs star and now her fiancé, Travis Kelce.
Now, amid alleged corruption in flood control projects, tuloy-tuloy ang scrutiny sa pag-flex ng ilang influencers sa kanilang lavish lifestyle. Among them, ang asawa ni Senate President Francis Escudero na si Heart Evangelista. On DWAR Abante Radio's Parecoy, public interest lawyer and political blogger, attorney Jesus Falsis, questioned Evangelista's wealth. Escudero earlier admitted to receiving 30 million pesos in campaign donations from one of the top 15 firms that bagged billions of pesos in flood control projects. But if you look 2010 to 2012, yung height ng career niya before Chis Escudero, normal na artista lang naman siya noon eh. Hindi pa siya nagfa-fashion week, hindi siya nakakasuot ng mga Balenciaga, wala naman siya ng mga super high-end Hermes na mga luxury talaga. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay yun. Kung si Chis, let's say, generous talaga kay Heart, fina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Chis ay questionable, then now we can question Heart as well. And that's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Totoo naman yun, si Heart matagal nang ganun. Sabi sabihin, Na matagal na siyang fashionista. ganun, fashionista talaga Oo. siya. Pero ngayon kasi, uso yung nagsasabi ng kung ano-anong akusasyon pero walang ebidensya. Siguro dito kay Heart, in fairness to her, this guy has to prove that there is basis to even investigate Heart. Di ba? Kung bakit kailangan niyang patunayan yun? May SALN naman ang asawa niya. Pero lahat ng bagay kailangan pinatutunayan. Again, Uso balik sa nga ngayon evidence. yung heart and yung foot and mouth disease, di ba? Yung foot and mouth disease, yung mga tipong nangyari kay Congressman Richard. yung Pogi, Richard Gomez. oo, But si he Goma. apologized. So saludo po kami sa inyo, Congressman Richard Gomez, na nabigla lang daw siya. Hindi ba? Well, it takes courage to say sorry. Yes. Well, that is integrity for me. If you can accept that you made a mistake. Because pag sinabi mo, kailangan mapanindigan mo at higit sa lahat, mapatunayan mo. Tama naman. He owned up to the mistake. No? Pero next time din kasi, pag humihingi ang media ng komento sa'yo, sagutin nyo lang, sabi nga, you either say no comment or wag mo na lang sagutin. Yeah. Period. Right. Diba? And may I Hinihingi yung add, kanyang panig. Correct. Hinihingi yung panig lang niya, pero ang sabi niya, bayaran daw silang lahat. Media spin. Kailangan ma-interview natin si George Malimban. Oo nga, the damage has been done kasi na-post na yung number niya. Sana na-post lang na yung hindi siya number niya, nakatanggap yung ng mga reporter threatening natin. messages. Oo, but I think it's very important na he owned up to it at isa siyang tunay na lalaki. No? Oo, Di ba? tama. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Seng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.